Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawakwartawab Shalanawa, Abaya Hawa Shabasamayam, Salaka Lanawa, Al Kataa Yanawa, Watawadalak Al Damak, Sasatap at Kataa Yanawa, Kal Halal Hawadla Abaya Hawa Alahyam, Basam Masyaya Kihawasay, Mas Bahasam Raw Kakadas, Yaman. Okay. Nasa chapter 67 na tayo ngayon sa aklat ni Jasher. Okay, diretso tayo, basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 67, verse 1 to 61. May isang lalaki sa lupain ng Ehipto, sa binhi ni Levi, na ang pangalan ay si Amram, na anak ni Sehat, na anak ni Levi, na anak ni Israel. At ang lalaking ito ay yumaon at nag-asawa sa makatuwid bagay, si Jochebed, na anak ni Levi, na kapatid ng aking ama. At siya'y may 126 na taon, at siya'y naparoon sa kanila. At ang babae ay naglihi at nanganak ng isang anak na babae. At tinawag niya ang kanyang pangalan na Miriam, sapagkat ng mga araw na iyon ay pinahirapan ng mga Ehipsyo ang mga buhay ng mga anak ni Israel. Ito si Amram ay anak siya ni Sihat. Si Sihat naman, anak ni Levi. So, apo to siya, ni Levi. Ngayon, nag-asawa to. Ang asawa niya, ito si Jochebed, na anak ni Levi. So, kumbaga, tiyahin niya. Tiyahin, no? Oh, tiyahin. Kasi kapatid ng tatay niya to. Kapatid ni ano to? Ni Sibat. Tiyahin niya. Ngayon, nagkaanak. Pero ang edad nitong babae nito ay 126. 126 years old ang edad sa babae. Pero nanganak ang anak ay una si Miriam. Anong sunod na anak na? Si Aaron. Tuloy tayo. Lah, katiguang rin. At muli siyang naglihi at nanganak ng isang anak na lalaki. At tinawag niya ang kanyang pangalang Aaron. Sapagkat sa mga araw ng paglilihi niya, si Faraon ay nagsimulang magbuhos ng dugo ng mga lalaking anak ni Israel. Nang mga araw ngayon ay namatay si Zepho na anak ni Eliphaz, na anak ni Esau, na hari sa Kitim. At si Janias ay naghari sa kahalili niya. At ang panahon na si Zepho ay naghari sa mga anak ni Kitim ay 50 taon. At siya'y namatay at inilibing sa bayan ng Nabna sa lupain ng Kitim. At si Janias, isa sa mga makapangyarihang lalaki ng mga anak ni Kitim, ay naghari pagkatapos niya, at siya ay naghari ng 5 taon. So, ang kapatid ni Miriam, si Aaron. Nanganak pa sila uli ng pangatlo, yun yung si Moses. Si Moses. Kasi yun man ang Aaron, kapatid ni Moses to. Tapos si Miriam ang panganay. Si Aaron. Pero ang nanay nila, 126 ang edad. Nakaanak pa ni Miriam, nakaanak pa ni Aaron, at nakaanak pa ni Moses. Matalaka yung kapanganakan ni Moses sa next Sabat na. Wala dito. Ngayon, ito si Sipo, tigok. patay na. Kasi gurang na siya eh. Gurang na. Ang pumalit sa kanya, itong
Si Janias. Diyan. Anak rin ni si Kim. Pero ito si Ipo, idumais to eh. So, yan ang nangyari. O, tuloy. At nangyari, pagkamatay ng hari sa Kitim na si Zepok, si Balaam na anak ni Beor ay tumakas mula sa lupain ng Kitim. At siya yumaon at naparoon sa Ehipto kay Faraon na hari sa Ehipto. At tinanggap siya ni Faraon na may malaking karangalan, sapagkat narinig nila ang kaniyang karunungan, at binigyan siya ng mga regalo. At ginawa siyang tagapayo, at pinalaki siya. At si Balaam ay tumahan sa Ehipto sa karangalan, kasama ng lahat na mahal na tao ng hari. At itinaas siya ng mga mahal na tao, sapagkat silang lahat ay naghahangad na matuto sa kaniyang karunungan. Naghangad ang mga elders, mga tauhan ni King Pero na matuto sa karunungan ni Balaam. Yung pangkukulang, panghuhula. Hindi lang pala ang lolo ni RG Boy. Kasi itong mga elders, mga tagapayo ng Egypt, tinanggap agad siya ni Faraon kasi alam niya na, okay to. Ito naman si Balaam, kaya lang lumaya siya doon, umalis. Wala na yung bispre niya eh. Patay ng hari yung bispre niya. Yan naman bispre niya eh. Yung wala na, laya siya. Dito siya napunta sa Egypt. Yung si Sipo naman na lumayas kay Haring Agias, sumunod din si Balaam. Yan ang nangyari. Yung kasama si Balaam sa paglosob sa Egypt, hindi naman sila nagtagumpay, luhaan. Pero dahil wala na Sipo, doon na siya makipagkaibigan na sa mga Egyptian. Yan ang nangyari. Opportunista ito si si Balaam eh. Pero sa sunod sabat, lumayas yan. Takot yan kay Moses. Lumayas sa Egypt yan. Kung saan pa, palinding. Okay, tuloy tayo. At sa 130 taon ng paglusong ni Israel sa Ehipto, na naginip si Faraon na siya'y nakaupo sa kanyang trono, at nakakita ng pangitain sa kanyang mga mata, at nakita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa harap niya, at may mga kaliskis sa mga kamay ng matanda, gaya ng mga kaliskis na ginagamit ng mga mangangalakal. At kinuha ng matanda ang mga timbangan at binitin sa harap ni Faraon. So, nanaginip si Faraon na doon siya nakaupo sa trono niya, sa panaginip niya, na nakita siya may matanda, na may kaliskis. Tapos may titimbangin. Tingnan natin anong tinitimbang nitong matanda na ito. Tuloy. At kinuha ng matanda ang lahat ng matanda sa Ehipto, at ang lahat ng mahal na tao niyaon, at ang mga dakilang tao, at ito'y itinali at inilagay sa isang timbangan. At siya'y kumuha ng gatas ng kambing at inilagay sa kabilang timbangan. At ang gatas ng kambing ay nangibabaw sa lahat. At si Faraon ay namanghas sa kakilakilabot na pangitain na ito, kung bakit ang gatas ay dapat mangibabaw sa lahat. At si Faraon ay nagising at masdan. Ito ay isang panaginip. Biro mo ha. Sa panaginip niya, yung matanda, ng timbangan. Gilagay dito ang lahat ng elders niya, yung matatanda, tagapayo, gilagay doon sa timbangan. Tapos sa kabila, gatas lang ng kambing. Pero mas mabigat ang gatas ng kambing kaysa doon sa mga matanda, mga tauhan ni Haring Faraon. Nagulat siya na bakit ang bigat ng gatas. Kasi future mangyari yan. Future mangyari. Okay, sige. Tuloy. At si Faraon ay bumangong maaga sa kinaumagahan. At tinawag ang lahat niyang mga lingkod. At isinaysay sa kanila ang panaginip. At ang mga lalaki ay natakot na mainam. At sinabi ng hari sa lahat niyang pantas, "Sinasamo ko sa inyo na bigyang kahulugan ng panaginip
ating maalaman. At si Balaam na anak ni Beor ay sumagot sa hari at nagsabi sa kaniya, ito'y walang iba kundi isang malaking kasamaan na babangon laban sa Ehipto sa mga huling araw. Ito na, nagamit na si Balaam. Nakinabang na si Haring Paraon, ay tagapayo. Na ito'y masama ito, may kasamaan babangon sa Ehipto. So, tuloy natin. Sapagkat ang isang anak na lalaki ay ipinanganak sa Israel, nalilipulin ang buong Ehipto at ang mga naninirahan doon, at lalabas ang mga Israelita sa Ehipto sa pamagitan ng makapangyarihang kamay. Ngayon nga, o hari, kumuha ka ng payo tungkol sa bagay na ito, upang iyong sirain ang pag-asa ng mga anak ni Israel at ang kanilang pag-asa, bago bumangon ang kasamang ito laban sa Ehipto. At sinabi ng hari kay Balaam, at ano ang ating gagawin sa mga anak ni Israel? Tiyak na ayon sa isang paraan, ay nagsanggulian kami ng una laban sa kanila at hindi kami makapanaig sa kanila. Ngayon, tumama din ang hula ni Balaam. Ito yung hula niya, sapagkat ang isang lalaki, ay isang anak na lalaki ay ipinanganak sa Israel na lilipol sa buong Ehipto at sa mga nanirahan doon. Sino yan? Si Moses yan, na lalaki. Babagsak ng Ehipto dahil kay Moses. Pero si Moses lumaki sa palasyo. Pinapakain nila, mabigat talaga ang gatas. Kasi doon nila pinapalaki yung maging kalaban nila . Kasi inampon sa anak ng hari, prinsesa. Inampon. So, yan ang kasaysayan dito. Ngayon, anong nangyari? Ito yung payo ni Balaam. Patawag yung mga para magsanggunian. Kasi yung nangyari dati, walang nangyari. Nagsanggunian, pinapapagod sa trabaho, lalo mang dumadami. Kasi pag magyugyugan lang, exercise lang pala yun. Pag magtrabaho, kayod, talagang kayod. Lalong lalakas sila. Pagdating ng yugyugan. Tumibay lalo. Lalong tumibay. Kasi si Pastor Buddy sabi niya, exercise lang yan. Lumami sila. Sabi niya, nagsanggunian kami, hindi talaga tagumpay. Okay. Hanap sila ng paraan, paano nila ang Israel. Tuloy. Ngayon nga'y magbigay ka ng payo laban sa kanila, upang tayo ay manaig sa kanila. At sumagot si Balaam sa hari na nagsasabi, magsubok ka ngayon at tawagin mo ang iyong dalawang tagapayo, at ating makikita kung ano ang kanilang payo tungkol sa bagay na ito. At pagkatapos ay magsasalita ang iyong lingkod. At ang hari ay nagsugo at tinawag ang kanilang dalawang tagapayo na si Ruel na Midianita at si Hob na Uzay. At sila ay naparoon at naupo sa harap ng hari. At sinabi ng hari sa kanila, narito, inyong narinig kapwa ang panaginip na aking napanaginipan at ang kahulugan niyaon. Ngayon nga'y magbigay kayo ng payo at alamin at tingnan kung ano ang ating gagawin sa mga anak ni Israel upang tayo ay manaig sa kanila bago ang kanilang kasamaan na bumangon laban sa atin. Itong job na ito, hindi yung job na matino, Iba, may kapariha talaga pangalan. Yung Balaam yan, hindi rin yung Balaam na nasa Israel. Kasi itong Balaam nito, takot kay Moses to . Itong Balaam na ito, ito yung instructor ni Lolo ni RG Boy. Yan ang instructor. Okay, tuloy tayo. At si Ruel na Midianita ay sumagot sa hari at nagsabi, mabuhay ang hari, mabuhay nawa ang hari, magpakailanman. Kung marapatin mo, mahal na hari,
huminto ka laban sa mga Hebreo at iwan sila. At huwag mong iunat ang iyong kamay laban sa kanila, sapagkat sila ang mga pinili ni Yahweh mula noong unang panahon, at kinuha bilang bahagi ng kanyang mana mula sa lahat ng bansa sa mundo at sa mga hari sa lupa. At sino ang nagunat ng kaniyang kamay laban sa kanila nang walang parusa, na hindi pinaghiganti ng kanilang alahayam? Actually, itong payo ni Roel, tama to. Kaya lang hindi tanggap ni Haring Paraon. Nagalit pa siya nga dito. Pinaalis pa nga niya eh. Pero tama yung payo niya. Na huminto. Na kalaban sa mga Hebreo. Oh. Huwag talagang kalabanin ng mga Hebreo. O, tuloy. Tunay na nalalaman mo na nang si Abraham ay lumusong sa Ehipto, si Faraon ang dating hari ng Ehipto, ay nakita si Sarah na kaniyang asawa at kinuha siya bilang asawa, sapagkat sinabi ni Abraham na siya ay aking kapatid, sapagkat siya ay natakot na baka siya ay patayin ng mga lalaki ng Ehipto dahil sa kaniyang asawa. At nang makuha ng hari sa Ehipto si Sarah, sinaktan siya ng alahayam at ang kaniyang sambahayan ng mabibigat na salot, hanggang sa kaniyang naibalik kay Abraham na kaniyang asawang si Sarah. Nang magkagayoy, gumaling siya. So, kininto ang kasaysayan sa nangyari. Tama si Roel, na huwag mo kalabanin yan. Oo. Patigilan siya sa... Oo, patigilan. Tuloy pa. Tuloy. At si Abimelech, nag-Gerarita na hari ng mga Filisteo, ay pinarusahan ng alahayam dahil kay Sarah na asawa ni Abraham, sa pagpigil sa bawat bahay bata mula sa tao hanggang sa hayop. Nang ang kanilang alahayam ay dumating kay Abimelech sa panaginip sa gabi, at sinindak siya upang maibalik siya kay Abraham, si Sarah na kaniyang kinuha. At pagkatapos ay pinarusahan ng lahat ng mga tao sa Gerar dahil kay Sarah. At nanalangin si Abraham sa kaniyang alahayam para sa kanila, at siya'y nanalangin sa kaniya at kaniyang pinagaling sila. Oh. Kininto rin ni Roel ang nangyari patungkol kay Abraham doon kay Abimelech. Dating pinakaanong Paraon, ganun kininto. Na hindi mo basta-bastang kalabanin ng mga Israel. Ayan ang gustong tukuyin ni Roel kay Haring Paraon, itong Paraon na bata. O, tuloy tayo. At natakot si Abimelech sa lahat ng kasamaang ito na dumating sa kaniya at sa kaniyang bayan. At binalik kay Abraham si Sarah na kaniyang asawa, at binigyan pa siya ng mga maraming kaloob. At gayon din ang ginawa niya kay Isaac nang kaniyang itaboy siya mula sa Gerar. At ang alahayam ay gumawa ng mga kamanghamanghang bagay sa kaniya, na mapatang lahat ng mga agos ng tubig ng Gerar ay natuyo, at ang kanilang mabungang puno ay hindi na nagbunga. Hanggang si Abimelech na taga-Gerar at si Ahuzat na isa sa kaniyang mga kaibigan, at si Pikol na kapitan ng kaniyang hukbo ay naparoon sa kaniya, at sila yumukod sa harap niya sa lupa. Kininto ni Roel na hindi basta-basta mong kalabanin yan. Kasi tingnan mo yung mga ninunula mo, Abraham, ni Isaac. Tingnan mo, laging kinakampihan ni Yahweh yan, ni Alahayam ang sila. Ngayon, kalabanin mo yan, na tayo ang malulugi. So, yan ang gustong tukuyin ni Roel. Tuloy pa sa kwento eh. At hiniling nila sa kanya na manalangin para sa kanila. At siya ay nanalangin sa Yahweh para sa kanila. At dininig ni Yahweh ang panalangin ni Isaac at pinagaling sila. Si Israel din, ang simpleng tao, ay iniligtas sa pamagitan ng kanyang katapatan mula sa kamay ng kanyang kapatid na si Esau, at sa kamay ni Laban na taga-Syria na kapatid ng kanyang ina, na naghanap ng kanyang buhay. Gayon din mula sa kamay ng lahat ng hari ng Kanaan na nagsama-sama laban sa kanya at sa kanyang mga anak upang lipulin sila. At iniligtas sila ni Yahweh mula sa kanilang mga kamay, na sila ay bumaling sa kanila at sinaktan sila, sapagkat sino ang nag-unat ng kanyang kamay laban sa kanila nang walang kaparusahan?
So, kininto talaga ni Ruel ang buong story ng mga nangyayari sa Israel na paano sila giprotektahan ng kanilang alahayam. Na sino mang kumalaban sa kanila, ay yan ang matalo. Yan ang parusahan. Tapos, gumaling lang dahil nagsisi at humingi na pagalingin sila, ipanalangin sila. O, pinagaling. So, pinakita ni Ruel sa hari na wag mong anuhin yung Israel, wag mong ganunin yan. Dahil di talaga tayo mananaig sa kanila. Tuloy pa ang kwento dito. Tunay na si Paraon na una, ang ama ng iyong ama. Itinanga si Joseph na anak ni Israel na higit sa lahat ng mga prinsipe sa lupain ng Ehipto. Nang makita niya ang kaniyang karunungan, sapagkat sa pamagitan ng kaniyang karunungan ay iniligtas niya ang lahat ng nananahan sa lupain mula sa tagutom. Pagkatapos nito ay umutusan niya si Israel at ang kanyang mga anak na bumaba sa Ehipto upang manirahan sa kanilang lupain sa Ehipto, at ang lupain ng Gosen ay ibinigay sa kanila sapagkat dahil kay Joseph ay mailigtas ang Ehipto sa tagutom. So, kumplitong kwento ni Ruel para malaman sa itong batang Paraon na hari na ang kanyang lolo ay nagsabi na papuntahin si Israel dito, pati yung mga anak, para dito na manirahan at ibinigay yung lupain ng Kusin. Na hindi mo basta-basta silang kalabanin dahil sa kanila na iligtas ang Egypt sa gutom, sa karunungan ni Joseph. So, pininto niya para malaman na hindi mo basta-basta kalabanin yan. Kasi tagapayo itong dalawa, si Balaam at yung si Job, iba ang payo. Iba ang payo. Mas tama itong payo na ito tuloy tayo. Ngayon nga, kung inaakala mong mabuti sa iyong paningin, itigil mo ang pagpuksa sa mga anak ng Israel. Ngunit kung hindi mo ibig na sila ay magsitahan sa Ehipto, ay paalisin mo sila rito upang sila'y magsiparoon sa lupain ng Kanaan, ang lupain kung saan nanirahan ang kanilang mga ninuno. At nang marinig ni Faraon ang mga salita ni Joel, siya ay nagalit na mainam sa kaniya. Ano pat siya'y tumindig na may kahihiyan mula sa harapan ng hari at naparoon sa Madian na kaniyang lupain at dinala niya ang tungkod ni Joseph. Biro mo kuninto lahat pero nagalit ang hari. Nasabi mo, wag mo silang kalabanin. Kung ayaw mo, palisin na lang dito sila. Balik kayo sa Kanaan dahil doon naman kayo galing. Kailang napunta kayo rito dahil sa aking lolo. Ngayon, marami kayo. Parang kunti lang kami. So, pwede ba, balik na lang kayo doon? Kausapin ng maayos, balik na lang kayo doon. Ang payo ni Ruel tama, pero ang nangyari, nagalit ang hari. At nang narinig ni Paraon ang mga salita ni Ruel, siya'y nagalit ng mainam. Tama ang payo, nagalit tuloy siya. Wala talaga. Pininto na nga lahat ng story na hindi mo basta-basta ang kalabanin ng Israel. Kasi may hawa sila na magpoprotect sa kanila. Ayan, umalis tuloy siya. Taga-Midian to anak to ni Ketura at ni Abraham kasi ito, apo to, si Ruel. Tapos, umalis siya, dala niya ang tungkod ni Joseph. Tuloy tayo. At sinabi ng hari kay Job na Usay, ano ang masasabi mo, Job? At ano ang iyong payo tungkol sa mga Hebreo? Sa gayoy sinabi ni Job sa hari, narito ang lahat na nananahan sa lupain, nasa iyong kapangyarihan. Gawin ng hari ang inaakala niyang mabuti sa kaniyang paningin. At sinabi ng hari kay Balaam, anong iyong sasabihin, Balaam? Sabihin mo upang aming marinig. At sinabi ni Balaam sa hari, sa lahat na ipinayo ng hari laban sa mga Hebreo ay maliligtas sila. At ang hari ay hindi mananaig sa kanila ng anumang payo. Okay. So, ang payo ni Job, nakita mo, so maganda sa paningin mo, gawin mo. Sabi ni Job, mali rin. Parang compromiser ni siya. Kala mo si Balak ka, ganon. Pero ito man si Balaam, ibang payo niya.
na sabi ni Balaam, mayroon kang mga ginawa, hindi rin nagtagumpay. O tuloy, may salita pa siya, tuloy. Sapagkat kung iisipin mong bawasan sila sa pamamagitan ng nagniningas na apoy, hindi mo sila madadaig. Sapagkat tiyak na nailigtas ng kanilang alahayam tulad kay Abraham ng kanilang ama mula sa Or ng mga Kaldeo. At kung iisipin mong lipulin sila sa pamagitan ng isang espada, tulad ni Isaac na kanilang ama, ay naligtas mula roon at isang lalaking tupang nilagay sa kanyang kahalili. At kung sa pamagitan ng mahirap at masipag na paggawa, ay iniisip mong bawasan sila, hindi ka mananaig kahit dito. Sapagkat ang kanilang amang si Israel ay naglingkod kay laban sa lahat ng uri ng pagsusumikap at umunlad. Si Balaam, may history rin siyang binanggit na hindi ka magtagumpay, ganito, ganito. Kasi kung sa apoy mo, si Abraham nga, hindi nga nasunog doon kay Nimrod eh. Hindi sinunog siya. Si Isaac naman na papatayan si espada, hindi naman napatay. Eh, yung tupa ang napatay. May kahaliling tupa, di ba, yung ihandog. Oh, yon. So, kininto niya lahat. Ngayon, ang gusto mo na papagurin sa trabaho, hindi, lalong dumadami. Oh, kasi ang yugyugan, exercise lang. So, ngayon, may payo si Balaam dito. Eto ha, tuloy tayo. Ngayon sa makatuwid, O Hari, pakinggan ang aking mga salita. Sapagkat ito ang payo na ipinayo laban sa kanila, kung saan ikaw ay mananaig sa kanila, at kung saan hindi ka dapat humiwalay. Kung nakalulugod ng hari ay utusan ninyo ang iyong mga lingkod ng lahat ng mga anak na lalaki ng Hebreo na isisilang mula sa araw na ito ay ihagis sa ilog upang mamatay. Sapagkat sa pamagitan nito ay mapigil ang kanilang pagdami at mapawi mo ang kanilang pangalan. Sapagkat wala sa kanila o sa kanilang mga ninuno ang nasubok sa ganitong paraan. At narinig ng hari ang mga salita ni Balaam, at ang bagay ay kinalugdan ng hari at ng mga prinsipe, at ginawa ng hari ang ayon sa salita ni Balaam. Si Balaam, matalino to eh. Sabi niya, nasubukan na itong paraan nila. Pero ito, hindi pa to nasubukan. Baka manaig na ka dito, na ihagi sa apoy ang mga lalaki. Kasi nasubukan na yon na sa mga hilot na patayin. Paglabas sa sa tiyan ng nanay, hindi nagtagumpay. Pero yung paghagi sa ilog, hindi pa. Subukan natin to. Yan ang utos ni Balaam. Isa rin yung nalalaman ni Moses paglaki niya na ito ang nagpayo. Takot na si Balaam kay Moses. Tumakas si Balaam eh. Takot siyang patayin siya ni Moses eh. So yan ang nangyari sa Sabat yun, ang kwento. Pero tuloy tayo natin dito. Tuloy. At ang hari ay nag-utos na ipahayag ang isang pahayag at isang kautusan na gawin sa buong lupain ng Ehipto, na sinasabi, bawat batang lalaki na ipinanganak ng mga Hebreo mula sa araw na ito ay itatapon sa ilog. At tinawag ni Faraon ang lahat niyang mga lingkod na sinasabi, yumaon kayo ngayon at hanapin ninyo sa buong lupain ang Gosen na kinaroroonan ng mga anak ni Israel. At tingnan ninyo, ang bawat anak na lalaki na ipinanganak ng mga Hebreo ay itatapon sa ilog. Ngunit ang bawat babae ay hahayaan ninyong mabuhay. Actually, kung sinunod lang ni Paraon ang payo ni Roel, okay yon. Na hindi namin kayo kayang kalabanin. Ang payo ko sa inyo, balik na lang kayo sa Kanaan. Maayos sana. Aalis sila. Maayos sana ang nangyari. Hindi, galit pa siya kay Roel eh. Dito siya sumunod kay Balaam na ang mga bata ihagis. Halos kapareho lang yan doon sa hilot na patayin ang bata. Halos kapareho lang. Ang hilot hindi sumunod. Pero dito, nagmimilagro si Abay Hawa dito. Pero itong mga Hebrew-Israelite ito, kabado din. Tingnan natin paano sila nakaba. Tuloy. At nang marinig ng mga anak ni Israel ang bagay na ito na inuutos ni Faraon, itapon ang kanilang mga anak na lalaki sa ilog,
Ang ilan sa mga Hebreo ay humiwalay sa kanilang mga asawa, hindi na tumabing matulog, at ang iba'y gumaya sa kanila. At mula sa araw na iyon, nang dumating ang oras ng panganak ng mga babaeng Hebreo, ay nanatili sa kanila ang kanilang asawa. At siya ay nagtungo sa bukid upang ipanganak doon ang sanggol. At ang mga babaeng Hebreo ay nanganak sa bukid. At pagkatapos, iniwan nila ang sanggol sa bukid at umuwi sa kanilang bahay. Ayan ha. Ay nangyari. Pero yung nalaman nila, ang mga lalaki, hindi na tumabing matulog sa asawa nila. Na, hindi na tayo pwede magtabi. Wala nang biyugyugan. Kasi pag mangyari yan, mga anak ng lalaki, itapon rin sa ilog. Wala silbi. Gumaya rin iba. Gayahin mo ba, Pastor? Di ka na rin tumabi sa mga asawa mo? Tabi talaga ako. Kayo nanood sa YouTube channel. Yung ganito nangyari. Mga Remnant Hebrew Israelite kayo. Di na kayo tumabi sa asawa nyo. Kasi natakot ang mga anak lalaki, hulog yung bata sa ilog. Tabi talaga yan. Pero, may nanganganak talaga. Ang ginawa nila, doon na lang sa bukid, kasi walang ilog doon eh. Malayo ang ilog doon, sa bukid. Doon nanganak, pero pagkatapos panganak, iniwan ang bata. Parang walang habag ang mga magulang. Iniwan ang bata sa ano? Sila halos-halos lahat sila. Manganak mo sa bundok. O pagkatapos, iwan na lang bata. Balik na sila sa bahay na. Yan. Para walang maitapon. Kaya ba ninyo mga nanay? Ha? Hindi nyo kaya? Na mga anak kayo, iwanan yung bata doon sa bundok? Bahala ng bata sa buhay na doon, mabuhay siya mag-isa. Pero dito ang milagro ni Hawa. Ito ha. Ito, basa. At ang Yahawa, na nanumpa sa kanilang mga ninuno, na pararamihin sila, ay nagpadala ng mga anghel mula sa langit upang alagaan ng bawat sanggol, upang pahiran at balutin ito, at ilagay sa mga kamay nito ang dalawang makinis na bato, na sinipsip nito na parang gatas, at mula sa isa pang kulot-kutan, at pinatubo niya ang buhok nito hanggang sa tuhod nito. Nasa pamagitan nito ay matatakpan nito ang sarili, at kumapit dito parang damit. At ang kalahayam ay magkaroon ng habag sa mga sanggol, at ninais na paramihin sila sa ibabaw ng lupain. Inutusan niya ang lupa na tanggapin ang mga ito upang mapangalagaan doon sa ilalim ng lupa hanggang sa panahon ng kanilang paglaki. Pagkatapos nito ay ibinuka ng lupa ang bibig nito at isinuka sila dahil hindi na sila sanggol. Sila ay malaki na at binata na, tulad ng halamang kahoy sa kagubatan na lumalaki. Kita mo milagro ha? Yun yung panaginip ni Parao na mas mabigat ang gatas kaysa mga ano. Kasi dito nabubuhay ang mga bata. Yung makinis na batong dalawa na tapos parang bibiron, tapos yung puluputyuka na dugos, ayaw nang inom. Tapos kinain sa lupa sila roon, pag naging binata na, iluwa na sa lupa. Binata na, hindi na sila bata. Pinahaba yung buhok, no? Tapos yung mga damit, ang damit nila ay yung buhok pinahaba para maging damit. Hanggang tuhod. Ganyan. Yahawa, all things are possible. Walang bagay na hindi kayang gawin ni Yahawa. Kasi alahayam mga si Yahawa eh. Makapangyarihan, sa Bisaya pa, makagagahom. Sa Hebro, alahayam. Powers. Nangyari. Wala pa rin yung silbi yung payo ni Balaam. Dumami pa rin mga Israelita. Dami pa rin sila. Dami pa rin. Kasi doon sa ilalim ng lupa ang mga bata, paglabas, binata na. Malaki na. At nagpadala si Yahawa ng mga anghel mag-alaga doon sa mga sanggol. Grabe, no? Hindi
yan kininto, hindi yan gilagay doon sa 66 book ng Pustore. At hindi na, ayaw na ipabasa ang Book of Jubilee, ang Book of Jasher, kasi malalaman ang mga ginagawa ng mga kaaway. Oh, tuloy. Tuloy tayo. Ah. At ang mga babaeng Hebreo ay doon manganganak sa bukid. At ang mga sanggol ay kanilang iniwan sa bukid. At kumuha ang lupa sa pamagitan ng biyaya ng alahayam sa kanila, ay nabubuhay sila sa ilalim ng lupa. At nang makita ng lahat ng mga Egyptyong bagay na ito, sila'y nagsialis, bawat isa, at pumaroon sa bukid na taglay ang kanilang pamatok ng mga baka at ang kanilang susod na araro at kanilang inararo na gaya ng pag-aararo ng lupa sa panahon ng pagtatanim. Oh, nalalaman rin sa mga mga Egyptyo. Aba, yung mga sanggol pa sa ilalim ng lupa. Tapos pag lumabas, malaki na. Araruhin natin, dala tayo ng araro para tamaan yung mga bata na sa ilalim ng lupa. Oh, yan ang ginawa ng mga Egyptian. Oh, ngayon, ano nangyari? Tuloy. At nang sila ay nag-aararo, ay hindi nila nagawang sakta ng mga sanggol ng mga anak ng Israel. Sa gayoy, ang mga bata ay lumaking lubha. At inuutos ni Faraon sa kaniyang mga pinuno araw-araw na pumunta sa Gosen upang hanapin ang mga sanggol ng mga anak ni Israel. At nang sila ay humanap at nakasumpong ng isa, ay kinuha nila ito sa sinapupunan ng kanyang ina sa pamagitan ng puwersa at itinapon ito sa ilog. Ngunit ang batang babae, iniwan nila sa kaniyang ina. Ganito ang ginawa ng mga Ehipsyo sa mga Israelita sa lahat ng araw. May mga Hebrea din, na mga babae, na mga Hebro na hindi pumunta sa bukid, mga anak, dyan lang sa Gosen, sa lugar lang nila. Eh ngayon, nakuha ng mga tauhan ni Paraon. Kinuha ang lalaki, tinapon sa ilog, pero ang babae, hayaan lang. Ang lalaki lang. So yan ang nangyari. O, biro mo, yung pumunta ang mga tauhan ni Paraon upang araruhin ang bukid para matamaan sa araro yung batang na sa ilalim ng lupa, hindi naman natamaan. Walang isang batang namatay sa araro nila. Kita mo yung kapangyarihan ni Yahweh. Hindi mapipigilan dumami ang mga Israelita. Hindi mapipigilan kahit anong persecute nila na ang proteksyon ni Yahweh. Yung una, yung hilot, hindi sumunod ang hilot kasi natakot kay Alhayam. Pero ito, milagro na talagang ginawa ni Yahweh. Nagpadala ng anghel, ang dalawang makinis na bato, ginawang bidbiron, at ang batas doon, yung puluputsukan, paglabas sa bata, galing sa ilalim ng lupa, binata na, malaki na. Dumami pa rin. Nagkita pa rin, dumami pa rin sila. Paano nangyari yon? Sinabi nga ni Ruel na wag mo silang kalabanin kasi hindi ka manaig. Ang mabuti, pauwiin mo na lang sila sa Kanaan. Kausapin ng maayos, balik kayo sa Kanaan. Dahil napunta kayo dito, dahil aking lolo, pinapunta kayo rito. Dahil kay Joseph, na nakatulong sa tagutom. Ngayon, wala nang tagutom, dumami kayo, balik sa sarili yung bansa. Di bansa namin to. Dapat sinunod niya si Ruel, nagalit siya eh. Pinaalis pa niya, nahiya tuloy si Ruel. Umalis siya, dala ang tungkod ni Joseph. Ngayon doon siya kay Balaam, wala, palpak pa rin yung kay Balaam. Na payo. Ito si Job naman, ang payo lang, sa tingin mo manari, kung saan ka buti sa'yo, sige gawin mo. Yun lang payo niya. Wala ganong utak. Sige, yun lang, gano'n. Ito naman si may utak to si Balaam, na marunong mag-psycho na kita mo ito, nasubukan na to, nasubukan. Pero yung pagtapon sa ilog, hindi pa nasubukan. Baka ito, manaig ka na dito. Wala pa rin. Pag si Alahayam ang kalaban mo, if Alahayam is with us, who can be against us? Yan ang nangyari. Pero mo, persecution yan sa Egypt, sa mga bata. Pero sa sunod, Sabat, dito na, yung kay Moses na. Ang pangalan Moses, yung prinsesa ang naglagay, anak ni Paraon, na
tinawag si Moses kasi nakita niya sa tubig. Yung meaning pala ng Moses ay nasumpungan niya sa tubig. Ganon. So, dito nagtapos ang ating, tayo dadako nas panalangin. Pastor Richard. Kahit araruhin, walang mabungkal, pero ang bata ginaluwa sa lupa. Buhi. Lalaki na. Tayo pa'y manalangin. O Yahweh, kahanghanga kang tunay at patuloy na kami ay nagpapasalamat sa iyong katuwiran at kabutihan. Wala kang katulad sa lahat ng aming mga ninuno at patuloy mong pinatutunayan ito. O aming Yahweh, sa mga araw na ito, alam po ninyo ang aming kinaharap na mga panahon ay lalong tumitindi. Ang tao ay ayaw ng pakinggan ng tama at pinaniniwalaan at inibig na lagi ang mga katiwalian at kalikuan sa daigdig nito. Aming Yahweh, hawak mo ang buong lupa, hawak mo ang kalawakan, anumang bagay na mayroon sa daigdig nito ay kontrolado mong lahat. Gayong itinakda mo na ang mga araw at panahon na dapat maganap sa aming lipunan at sa aming bayan at sa buong daigdig. O aming alahayam, batid mo ang lahat ng mga sangkot sa mga ginagawa ng sanglibutan. At nais po namin na ito po ay magkaroon ng kaganapan sa iyong mga layunin at plano. Ano man ang kahihinatnan ng mga bagay na nagaganap, ipinagkakatiwala namin sa iyo aming alahayam. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, higit sa lahat, na maipatutuo namin sa lahat ng lahi, saan mang dako ng daigdig, ang iyong pangalang banal ay maibalik sa kanilang paniniwala, lalo na sa mga remnant na nagkalat sa apat na sulok ng lupa. O Yahweh, salamat sa kahabagan mo. Salamat sa iyong pagpili sa iyong mga abang lingkod. Ikaw lang ang maitaas, maparangalang palagi, at sasambahin ka sa lahat ng aming mga araw sa lugar na ito. Purihin ka sa pangalan ni Mashiach Yahushai. Aba Yahweh, siya Yahweh asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh,